Ngayon po sa umagang ito ako po inaatasan para sa ating tithes and offering. So, sa akin po nag-ano sa ating equation sa Luke, chapter 12, verses 13 to 21. The parable of rich fool. So, yan. Basahin po natin. Sinabi kay Jesus na isa sa mga naroon, Guro, ilutas nga sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang huko o tagapaghati ng mana ninyo? Isabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinesay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang kukirin, kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba-ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom at magpasarap ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan ko para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. So sa akin yung nag-rema po dito sa akin, isa sa verse yung 15. Diba sabi po doon, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. So ano ba bang ibig sabihin to? Tinuturo dito sa verses na to, na ito ay tunay na buhay at kaganapan. Hindi ito matatagpuan sa material na bagay o kayamanan, kundi sa spiritual na kayamanan, relasyon sa Diyos at kayamanan sa langit. Hindi po ba? Kasi di ba, sabi nga, yung buhay natin, pwedeng bawin ng Lord, di ba? Any time of our life can be taken away at any moment by God, di ba po? So meron ako yung 3 points. Warning against greed. So di ba, alam naman natin na kalimitan, yung mga hindi nakakakilala na yung sabi dito sa akin na warning against greed. Kailangan natin maging mapagmatsyag laban sa kasakiman. Ang pagnanasa higit pa sa kailangan sa ating kailangan. So di ba kalimitan yung mga tao na mas pinahalaga nila yung yaman, di ba? Kaysa kalusugan nila, yung iba ba trabaho ng trabaho. Gusto nilang maging mayaman sila, hindi sila makontento kung anong meron sila, di ba? Sabi nga po doon, di ba, yung parang ang isang tao kapag, halimbawa, hindi siya, pag nakakita siya ng, gusto niya bagay na gano'n, gusto niya meron din siya, di ba? Masyado siyang nagiging sakim. Hindi niya kumbaga ikaw, tayo nakakakilala na sa Lord, di ba? So tayo, kung ano meron tayo gusto natin, i-share natin, di ba? Kumbaga, yung blessing natin, dapat i-share din natin sa iba. Meron kasi mga na gusto nila sa kanila lang, parang hindi nila inintindi yung kapwa nila, di ba? So yung sa akin siya, sa number 2, yung spiritual life. Spiritual life, hindi bigyan dito na hindi ito tungkol sa dami ng mga makamundong bagay. Ito ay pag-aari ng isang tao, dahil binibigyan dito sa pag-aari ng isang tao, kung di tungkol to sa spiritual na kasiyahan at layunin. So yung sa spiritual life, pag inaano dito yung kahalagahan ng, di ba, sa pag-ano natin, sa yung spiritual life, dito natin maano yung kahalagahan ng Diyos, di ba, sa buhay natin. Kasi tayo, mininalan tayo ng Diyos para umano sa Kanya, sumunod, di ba? Kumbaga, ginawa tayo ng Diyos, kumbaga, gamitin natin yung buhay natin bilang tao para gawin natin yung mabuting, hindi tayo nandito para magpakasarap lang, di ba? May layunin tayo dito sa buhay at may layunin tayo dito sa sanlibutan na ikaw sa tingin mo, ano ba yung plano mo dito sa mundo? Ano yung plano mo? Ano yung purpose mo dito sa lupa? Ano ba yung purpose mo, di ba? So yung sa akin na spiritual life, ako bilang nakakakilala at tumanggap na kay Lord, alam ko na gusto ko yung hindi ko gusto kung ano yung kalooban sa akin ng Lord, pero nakikita ko at lagi ko pinagpe-pray sa Lord na gamitin ng Lord na gamitin ako ng Lord, yung hindi ko mga nagawa noon, gusto ko makita sa buhay ko yung dati noon na hindi ko nagawa, kumbaga yung
sinasabi ko sa Lord lagi na, Lord, yung natitira kong buhay dito sa mundo, na gamitin mo po ako na hindi ko nagawa noon. Kaya, kumbaga, yung spiritual life na, yun nga, gusto ko ngayon mag-share sa kalooban ng Lord na gusto ko magampanan yung o kung ano yung ibibigay sa akin ng Lord na makapag-share ako ng word na hindi rin po para sa pamilya ko, para sa lahat. Pero syempre, una-una, gusto kong paabot ang pamilya ko, syempre, di ba po? Yun naman talaga ang natin eh. My family, my friends, and syempre po tayo, yun po yung ano sa akin. Then yung pangatlo, yung sa focus on eternal na temporal. Diba kalimitan yung mga tao, di ba? Yung mga ano na, binibigyan nila ng halaga yung mga walang kwenta, hindi temporary lang, di ba? Parang yung mayaman. Di ba yung mayaman na maganda, di ba? Ano yung pinaglaanan niya? Yung magiging future niya. Magpakasarap niya, di ba? Yung maging, pagdating na panahon, safe na siya. Pinaghanda niya yung future niya. Pero, hindi niya pinaghandaan yung future niya in the heaven, di ba? Sabi niya po doon, what is the use of being famous on earth when the heaven doesn't know your name? Diba? Sabi niya, aanhin mo yung kayamanan mo dito sa lupa. Pagdating naman sa langit, hindi naman kilala ng Lord, diba? So ano po yung tinresyo ng mayaman dito? Diba yung ano niya, yung dito sa lupa? So ano po ba? Sa inyo po ba? Sa tingin niyo po, ano po yung treasure natin sa langit? Sa akin po, ang treasure ko po, kumbaga sa akin, ang treasure po natin, dapat ang inano natin, treasure natin is si God. Diba po, lahat kasi nang nandito sa atin, ito pinagkatiwala lang sa atin ng Lord, yung mga nararanasan natin, yung nakakamit natin, pero lahat muna tayo pag-aaral ng Lord. Kaya nga po dapat, yung tayo bilang tao, magkaroon tayo ng contentment sa sarili. Hindi po ng puro, kasi temporary lang yan eh, dapat binibigyan natin ng pansin yung sa eternal, kasi doon tayo pag napunta doon, nandun yung kasaganaan. Wala po dito sa lupa, di ba po? Kaya sa akin, ang dapat natin ita-treasure, si God, hindi po yung dito sa sanlibutan. Amen po ba? So yun po yung nagano sa akin. Kaya mga kapatid, alam ko po, mga nakakilala na po kayo, lagi po inaano na, bigyan po natin ng importansya, eternal, not dito sa sanlibutan. Yun po pinaka-importante. So ano man po yung mga, alam ko mga nakakaralos tayo ng mga panting kagipitan, lagi ko lang po inaano sa inyo, meron po tayong God. God is alive. Amen. Yun po yung lagi niyong panghawakan. At unang-una po, wag po kayo makakalimot. Lalo na po, hindi po kayo makakalimot. Mas nakakaawa po ang tao kung wala pong pera. Hindi po nakakaawa ang tao kung walang pera. Mas nakakaawa po ang tao kung wala pong Diyos. Amen, diba? So yun lang po, at samahan niyo po ako sa akin na prayer po sa aking mga kaloob. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. At tunay nga, O God, na napakalakila mo, O God, Lord. Lord, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga naisip, mga nagawa, Panginoon. Lord, papakumbaba po kami, O God, Lord. Kami po ay nagpapalinis, O God, purify our heart, Panginoon. Lord, kami lumalapit sa inyo. At Lord, ngayong araw nito, O God, kami po ay nagpapasalamat, O God, sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ay isang blessing na para sa amin. Ang pagising namin sa umaga pa lang, Lord God, ay isang blessing para sa amin, O God, Lord. Hindi ito aksidente, Panginoon, Lord. Because, Lord God, ang lahat, Panginoon, ang naririto na ating mga kapatid, O God, ay yung binigyan ng kalakasan, Panginoon, Lord God, sa spite na masamang panahon, Lord God. Pero narito kami, Panginoon. Pinili ka namin, Panginoon, at ikaw, ito ay araw mo, O God, Lord, at ikaw ay bigyan namin papurihan, Panginoon Jesus. Lord, ngayong araw nito, Panginoon, Lord, ito po mga kaloob nito, Panginoon, munting kaloob namin ito, O God, Lord. Ito po ay nagmula sa aming mga puso, O God, Lord. Kami po ay nagpapasalamat, O God, Lord, dahil tunay na ang inyong mga salita, O God, at pangako ay tunay, O God, Lord. Hindi ka po nagsisungaling, Lord God, Lord. Kaya naman po, Lord, binabalik po namin sa inyo ito, Panginoon. At ito po ay pinagkakatiwala namin sa inyo, O God, Lord. At we declare, Lord God, na sa bawat araw ng aming buhay, Lord God, mas pipili namin magtiwala sa inyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos ng Panginoon Jesus. Ikaw ang aming Diyos, pagmahal, pagbigay, Panginoon,
Ikaw, Diyos, mula noon at magpakailanman, O God, Lord. Kaya naman po, Lord God, dinadalangin ng Panginoon, nawa, ang bawat isa, Panginoon, na magbibigay sa inyo ng kaloob ito, ibigyan po ng patuloy na kalakasan, O God, Lord. Spiritual, Panginoon, mental, physical, O God, Lord. At sa lahat po, Panginoon, ng mga aming mga pinagkukunan, ng mga pinagkakakitaan. Thank you, Lord God, sa SPG, Panginoon, sa tayo din, O God, na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, upang matustusan, Panginoon, aming mga pangangailangan. Lord God, at ang mga kaloob dito, Panginoon, ay binabalik po namin sa inyo, Panginoong Jesus. At muli po, O God, Lord, sa inyo po, Panginoong Jesus, ang aming pinakamataas na papuri, pagdalang pagsambat po sa salamat. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.